Sara Ilago. Sa ngalan ng Gabriela Women's Party, inendorso namin ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos, nina Maza et al. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na paglaban sa korupsyon at mahalagang hakbang tungo sa pananagutan. Ang laban para managot ang lahat ng kurakot ay laban para sa kapakanan at kinabukasan ng mga pamilyang Pilipino. Kapag may korap, napakabigat ng tama sa mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Sa mga nanay na naghahanap buhay sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, sa mga babaeng manggagawang pinipiga ng kontraktualisasyon at barat na sahod, at sa mga biktima ng karahasan na pinabayaan ng isang sistemang walang hustisya. We are endorsing this verified impeachment complaint, which presents acts of betrayal of public trust, demonstrating command responsibility and personal culpability of the President himself. The adoption and implementation of the baseline balance managed parametric formula which institutionalized systemic corruption sa sadyang paggawa at pagdisenyo ng sistema kung saan ang priorities of leaders ang mas sinusunod kaysa sa technical requirements at pangangailangan ng ating mga communities. Ang flood control program na dapat sana ay para sa pag-iwas sa sakuna at kaligtasan ng publiko ay ginawa ng makinarya para sa malawakang pagnanakaw. We have also seen how public funds meant for urgent national needs are turned into the administration's presidential pork barrel. Sa pag-authorize ng Pangulo sa release ng 213 billion pesos ng unprogrammed appropriations, kung saan ang 111 billion pesos para sa flood control projects na pinili batay sa priorities ng leaders lang, ang pondo para dapat sa pagtugon sa pagbabaha at kalamidad ay ginawang pondo para sa sistematikong katiwalian. Hindi ito basta lamang paggamit ng kapangyarihan, ito ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Dagdag pa, ang pagbibitiw ng kanyang mga pinakamatataas na opisyal matapos ang mga seryosong aligasyon ng mga kickback ay nagpapatunay na ang bakas ng katiwalian ay hanggang sa Malacanang. Wala man lang ipinatawag at humarap sa mga investigasyon sa kanila. May resignations pero wala man lang thorough investigation. Walang kahit anong investigasyon tungkol sa kinalaman mismo ng palasyo at ng Pangulo mismo bilang nasa tuktok ng kapangyarihan. Hindi ito pwedeng palusutin. Para po sa akin, bilang isa sa mga endorsers, the most painful proof of this betrayal of public trust is felt not just in these documents of the verified impeachment complaint, but in the lives of our people. Habang bilyong-bilyong piso ang kinakamkam ng mga kurakot sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo, pasan-pasan ng mga ordinaryong Pilipino ang matataas at mabibigat na buwis. Ang value-added tax o VAT sa pagkain at mga pangunahing bilihin, excise tax sa langis, ang patuloy na pagtaas ng mga bayarin sa kuryente at iba pang utilities, ang lahat ng ito ay pumapasok sa kaban ng bayan. Isang kaban na direktang ninanakaw sa pamamagitan ng mga mekanismo na kanyang ginamit at naipatupad. Ang perang pinagpawisan ng mga manggagawa, ng mga driver, ng mga magsasaka, ng ordinaryong mamamayan ay napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot. Therefore, I urge every member of the House Committee on Justice and of the entire House of Representatives, the substance of this complaint is more than sufficient. Makatwiran at makatarungan ang impeachment complaint na ito. Huwag nating ipagkait sa taong bayan ang karapatan sa katotohanan. Huwag nating ipagkait sa taong bayan ang karapatan sa pananagutan. Maraming salamat.